Alright guys, so ngayon naman, sobrang busy natin. And maghahakot na tayo ng ating mga ganito. Napakita ko na to before. Na yan yung ating tinda-tindahanan. Nalipat ko na sa garage house. Hindi ko alam na ganito karami. Nag-edit na rin ako for today. Hindi ko alam kung makakapag-everyday edit ako. Especially ngayon, di ba? May magla-live sign ako. Kaya lang, hindi pa ako nakakapag-live selling. Kasi nag-aayos pa ako. Hindi ko kailangan, gusto ko naka-ayos lahat ng sizes para pag may nagtanong ng sizes is madukot ko agad. Hindi yung ayoko kasi naghihintay yung customer ng matagal. Magluluto muna ako kasi syempre kakain yung aking mga amo. Kakain yung mga amo ko. So, kailangan mo natin silang pakainin. Alright guys, see you later. Patayin ko muna mga ilaw. Okay. Yung fan, okay na lang. May ilaw din pala dito. O, diba ang liwanag? Alright, sara na natin. And then, babalik tayo mamaya. What a beautiful day. 7:30 ng umaga. Siguro mga alas 8. Nakigising ko na yung mga boys. Okay. So, balik tayo sa bahay. Buksan ang mga bintana. Meron tayong routine. Tapos nagpalambot na ako ng karne for tomorrow. For today. For today pala to guys. So, ang ating menu ay onion chicken. Yung paanong, gusto pala ng pritong manok. Sabi ko, saka na yung pritong manok. Saka na yun. Bukas na lang, sabi ko. So, onion chicken. And then, kailangan ko nang lutuin tong, baka maano siya, yung kay Manong na, itong dalawa na to. And pwede ko rin siyang samahan. Paborito ko guys, ang kalabasa. Pero yung creamy ito. Yun na yung the best na kalabasa. Ayun lang. And, anong oras na? Oh, 7:49 pa lang. Hahakot ako ng ilang mga items doon. Charan! Ganyan kadami. Charan! Yan pa. Pero, dahil ang aga kong gumising ngayon, alas 4, nakapag-edit tayo ng video natin for today. So, hindi ko na iniisip na, hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos. Natanggal ko na dito, di ba, yung cabinet na puti na pinakita ko dati. Papakita ko ulit yan pag tapos na tapos na. Pero ang dami ko pang ililipat, guys. So, see you guys later. Maghakot muna tayo. And then, mag-good morning muna tayo sa ating munting prinsesa. Pwede ka pong i-vlog? Pwede ka pong i-vlog, ma'am? Tingnan natin kung gagawin ni Bebang. Bubuksan ko lang yung pinto. Iiwan ko sa inyo si Bebang. Kasi tong batang to, guys, very yan. Very bossy yan. So, bubuksan ko lang yung pinto. Meron tayong dalawang packages na ilalabas. The Life of Bebang. Ayan. So, buksan natin ang ilaw. Meron tayong pa-ilaw dito. Na hindi gumagana. Teka lang. Ayan. Okay. So, kahapon, sobrang bagyo. Sobrang bagyo, guys. So, hindi ko pa natingnan ulit yung magulo nating garden. Actually, puputulin na natin lahat ng nandun sa garden kasi hindi na tama. Naging gubat na. Ano, Bebang? Hindi siya nagsasalita. Papakita ko sa inyo kung nung tuyo yung aking mga halaman, pero nung umulan at bumagyo at kumulog, siguro ang dami dong kabote. Naiingayan si Bebang. Ganyan siya pag naiingayan. Ano, Bebang? Bebang, naiingayan ka? Hey. Nangangagat yan, guys. Pero bako natin yan ng anti-rabies. Minsan naman gusto niya yung massage ko yan pag napaganon. Ayun, yung masyadong madiin. Ayun. Ganda yun. Kaya inaabala siya, ganyan ginagawa ko. Kaya lang, gusto ko minsan makapaglaro sa kanya. Kaya lang ano nga to, yung very soloist. Yan, nagagalit.
Gusto ko siyang nilalaro, pero ayaw niya. Okay guys, iwan na si Bebang na tayo mapapala dyan kay Bebang. Say hi. Hi. Pwede bang mag-vlog? Ay, wala siyang pake. Sarap ng buhay ng pusan. Meron tayong dalawang packages. Hopefully, nagpa-schedule yung asawa ko. Kasi mga social, yung mga pinagbebentahan ko sa online, inilagay ko sa vacation mode. Kaka-on ko lang, mga ilang araw, few days. So, may nakakabenta tayo pa isa-isa. So, yan, di ba? Nung iniwan natin tong snake plant, konti lang yung suloy niya ngayon kasi nasa labas na siya. O, di ba? Ang yabong na. Pero namatay yung akin dito na marigold na tinanim ko. Namatay. Pangit siguro yung soil. Hindi ko. May tumutubong mulberry. Ayoko na ng mulberry, guys. Pinubunot ko na siya. Kasi lumalaki. Ayan. Ito yung pinapakita ko sa inyo na inangkat ko lang siya. From somewhere. Inangkat ko lang. Ang laki na. Hindi ko yung pinatubo. Yung mga seeds niya, ganyan to. Seed nito next year na mahuhulog dyan. Siya din yung sisibol. So, inaangkat ko lang siya. Tingnan nyo ang yabong. Oh, diba? Wala pa nga lang bulaklak. Parang late. Tapos, ito naman yung fern na bigay nung kaibigan natin. Nakala ko hindi siya makakasurvive. So, kinat-cut ko lang yung pangit. Pero ngayon, umusbong na siya kasi nga sa dami ng ulan. So, yan. Another snake plant. Yung mga nasa loob ng bahay. Nasa winter, ipapasok ko na naman siya ulit. Pero okay lang. Lilipat ko siya sa malalaking lalagyan. Kasi nga, lumalaki na. Dumadami na sila. Dati ilang piraso lang ngayon. Ayan na, may mga bagong sibol na. Maganda talaga pag nasa labas. Okay. And then, ito pa yung isa na inangkat ko. Ayan. Ay, may bulak-bulak. Inangkat ko siya. Tapos may inangkat din ako. Kasi tatlo to eh. So, may inangkat pa rin akong isa. Pero hindi siya nakasurvive. Actually, ang tumubo sa kanya is yung ganyan, parang paragis. Actually guys, paragis yata yan. Yun ang tumubo sa kanya, so tinanggal ko na siya. Grabe. So, bakante to. Hindi ako makapatubo dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi siya naiinitan kasi covered. So, hindi ko alam kung anong itatanim ko sa kanya. Actually, hindi ko talaga alam. Okay, so yan. Hindi ko alam. Tatlo yan eh, terno-terno. Pagkadating ko, galing dito sa bahay. Kakababa ko lang sa akin, nagbunot na kagad ako ng damo. Hindi ko to natapos. Ayan oh. Tapos umulan, so lumago na naman. Ayoko kasi to bato lang to eh. Ang dekorasyon niya dito is bato lang. Gaya nito. May mga sumibol na naman. Ayan guys. Ayan pa. Okay. Bull. May sumisibol eh. Ayan oh. Nagsibula na naman. Nabunot ko na tong lahat. Ito yung actually morning glory. Paborito ni Ben pero super invasive siya. So binubunot ko na siya. Ayoko sa kanya na. Ayan. Ito pa. Binubunot ko siya kasi gusto ko bato lang siya. Kasi nung binili namin tong bahay guys, yan na yan, may bato na siyang ganyan. Parang mas gusto ko yung ganyan lang siya. Ayan, meron pa pala dito. Ayan. Bato lang talaga siya. Ah, diba? Umabot na siya dito. Okay. Alright. Ayan. Isang piraso lang to. Dati naglagay ako dyan dalawa kasi parang maliit. Marigold talagang isa lang piraso okay na. Ako lang muna dito sa harapan. Okay. Ayan, ayoko nung merong mga tumutubong damo. At least yung unahan. O, diba? Gusto ko yung nakaganon siya, nakabilog. Gusto ko green lang siya. Ito rin. Tapos, siguro aangkatin ko yung fern dito. Para may i-transfer ko. Gusto ko pantay. Kasi, ganyan to pantay siya, diba? May snake plant. Ito may snake plant din. So gusto ko itong puti kong old pot. Gusto ko may terno siya. Ito baka gupitin ko kasi oh. Alright. See you guys. 9:23 ng umaga. Nagluluto na ako ng lunch namin. So nagisa ako ng
Maraming sibuyas, red and white onions na may patatas na naka-cubes. Pero before nun, akin siyang, iniano ko muna to, pinapula ko muna yung manok natin. Puro drumsticks to. Lalagay ko siya dito. Medyo luto na siya, half cook. And then, ang gagawin natin yung lunch. Lalagay ko siya, nakaganyan lang. Salt and pepper lang ta. Okay. And then, tatakpan ko na siya. Hindi ko siya lalagyan ng sabaw. Magsasabaw na yun ang kanya. Ayan, o, diba? Yung ating gulay. Igigisa ko lang din siya. Yung kalabasa from Manong. Kailangan nating takpan. Ayan. Para maluto siya. And then, natin siyang halu-haluin. Mamaya. Isisimmer ko lang siya. Okay, guys. So, nagawa rin ako ng blue ternate. Tapos yan guys, merong nagbigay sa atin ng tomatoes from their garden. Diba ang lalaki? Ang dami raw silang tomatoes. Ang dami raw. Marami raw silang tomatoes this year. So nabiyayaan tayo. Nung tinanong ako, yes kaagad ako guys. So perfect yan sa sandwich, sa burger, pwede ring salad. Tapos special pag may pritong, anything prito. Masarap pritong isda. So maghahanap ako sa freezer ko ng prito. Feeling ko hindi siya katerno nito. Ano kayang maisama dito na pwede? Pwede. Ano kaya? Kanin. Kasi okay na yan by itself. So ito, maganda to panghalo sa may sabaw. Yan guys, ang sarap ng adobo ko. Hindi naman sa pag-ano. Dahil syempre sino pang pupuri sa aking luto, kundi ako lang din, di ba guys? Tinry ko siya kasi nga kailangan ko munang malasahan para may adjust ko yung ano. Akala ko maalat pero hindi. Maasim dahil lemon yung ginamit ko. Naparami yung lemon. Pero saktong-sakto lang sa kanin. Dahil pinatikim ko kay Ben, perfect daw. Kasi paborito niya guys talaga to siya yung... Tsaka si Kuya rin. Pag nag-crave sila talaga magluluto ako. Yan, merong hagod ng ano dyan. Ang tawag dito? Kamatis. Hindi ko alam kung bagay ba to dito sa aking dish na lunch natin. So, baka hindi ko siya i-offer ngayon. Kasi bagay ba to sa adobo? Pwede rin, ano? Parang side salad. Pwede rin. Magagawa rin pala ako. Sige. Na may ano lang, sibuyas na pula. Ayan. Naghiwa tayo ng kamatis at red, onion. Ayan. Ating tomato. Yeah. You gonna try it? Alright. Dito kakain kasi hindi pa ready yung ating dining. So yan guys, lumiliwanag na yung ating dining, bumabalik na. So tumigil lang ako ng pag-aayos ng aking, yung mga damit ko na pambenta. Kasi merong mga questions sa inyo guys. Marami akong questions na encounter about sa pag-uwi sa Pinas. Ano yung mga bawal dalhin dito sa Amerika. So, okay, ganito. So, nakalagay doon, dati pa, nung huli kong uwi, 4 years ago, is bawal ang seeds at saka fresh fruits, bawal na. Before, hindi siya bawal. Pero ngayon, bawal na ang fresh fruits at saka meat, fresh meat. Ano pa ba? Seeds, mga buto, bawal guys. Kasi may concern na baka mabitbit nyo yung mga insekto sa ibang bansa tapos mag-populate dito sa Amerika. So, magiging siyang peste. And masisira yung sa agriculture, you know? Masisira yung mga crops dito sa Amerika. So, marami tatanong sa inyo kung pwede ang canned goods. So, ganito yung ginawa ko. Before, di ba pag bago ka bumaba na aeroplano, magbibigay sila ng parang declaration paper. Ngayon, hindi na. Parang ini-interview ka na lang. Since nai-scan naman nila yung mga bagahe mo. So, tinanong ako, ang tanong lang is, meron ko madalang seeds, fruits, or meat products. So, sabi ko, wala pa akong dalang seeds, wala akong dalang prutas, and wala rin ako na fresh meat yung kanilang hinahanap. Kasi minsan mga fresh talaga na meat, di ba? So, sabi ko, pero meron akong meat, pero canned. Canned goods. Sabi ko, corned beef, meron akong corned beef, in-specify ko pa. Sabi, okay. Sabi ganun. So, binigyan ka ng, dun yun sa immigration, pagpasok mo ng, yung border. Dun pa lang. Tapos, pagkatapos, meron pang isa,
ibibigay mo yung papel na binigay nung sa border patrol na meron doon na parang meron silang mga letter 03 something like the blue na declaration paper pero wala ka nang ilalagay kasi before nung uwi ko nung last time 4 years ago ilalagay mo talaga doon kung ano yung mga dala mo, magkano yung dala mo na cash, tapos nakalagay doon, food, ganyan, check mo ganun. So, ang ginagawa ko talaga lahat in-specify ko, meron akong dried fish, meron akong ganito, meron akong ganito. Pero this time, nakalimutan ko kasi bumili ng tuyo. Pero 4 years ago, pwede. Inilagay ko pa nga doon doon sa dati may papel pang na dried fish, may dried squid. Kasi yun yung mga dala ko, mga, yung mga, ano yun? Mga rice snacks, mga ganon. So, ngayon wala na. Interviewin ka na. Tapos, pumunta pa, pagkatapos nga nun, doon sa border patrol. Basta doon sa border. Parang ano yun, yung parang papasok ka ng Amerika, diba? May, sa immigration and border patrol. Tapos, meron pang isa na interview. Tanong ulit, meron kang seeds, fresh meat, or meat, tapos, seeds. Yun lang yung parang tatlo na super mahigpit sila. Fruits talaga, any fruits hindi pwede. Meat, fresh meat, yung bawa karne na hilaw, something like that. And seeds. So pagkatapos ko doon, sabi ko, wala, pero meron akong meat, yun ulit yung sinabi ko, meron akong meat, corned beef, sabi ko, pero it's canned corned beef. Okay, you don't have seeds? Ako, no, I don't. Are you sure? Magana para makikita kasi, siyempre mga yung psychologist din mga yun, malaman naman nila kung nagsisinungaling. Kasi ako, no, I don't have it. Or sabi ko, no, I don't. So yun guys, so mga nagtatanong, sana nasagot ko yung mga tanong nyo, especially sa mga uuwi ngayon. Kasi yun guys, yun ang mga bawal at pwedeng iba. Kasi merong nagtanong sa inyo kung pwede yung corned beef, di ba? Nagdala kong Delimondo. Pwede po. Basta nasa canned. Basta nasa can siya. Rino pwede. Any canned goods pwede. As in, sinabi ko pa talaga yun. Kasi syempre, para tapos na ang pulong. May meat ka ba ang dala? Syempre, wala po. Pero meron sa can. Kasi nga ang ano nila, naka-specify naman doon na fresh meat. Naka-X doon sa bago ka palang pumasok. Naka-X ng gano'n, fresh meat, fresh fish, any fresh na mga meat products or fish or something bawal. Pero pag nakakan, okay naman. Yun guys, yun lang. Tumigil ako kasi maraming tatanong, baka makatulong. So yun. Pag meron kayong iba pang tanong, comment down below and sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Okay guys, bye. See you later. Tuloy-tuloy ito kasi nga guys. Yan na, nagliliwanag na ang ating... Okay guys, see ya! Okay, so gusto ko lang din i-mention na pagka nahulihan kayo, ay bawal talaga hindi nyo alam na bawal ang seeds. Tapos, tinanong kayo, hindi nyo sinabi, tapos na-detect nila. Minsan alam na nila eh, kung ano yung laman ng bagahe mo. Ikaw na lang yung magko-confirm. So, halimbawa, hindi mo sinabi, alam na nila kasi kita naman nila yun eh, dun sa scanner pa lang. Titingnan lang kung honest ka. So, tingnan lang kung honest kayo. At hindi mo dineclare, alam ko meron yung fine, guys. And ano bang, magkano ba yung fine? Basta malaki yung fine. And then, pwede ka pang makulong. Pag bawal, bawal. Actually, meron akong malunggay seeds. And nasa ano ko siya, hand carry. So, naalala ko, sabi ko, teka muna. Binigyan pala ko ng aking tiyahin ng seeds ng malunggay. Alam nyo, yung bago pa lang sa nagbanyo muna ako, finlash ko sa banyo. Guys, so wag na nating i-risk yung mga ganong bagay-bagay. Okay guys, so andito na tayo sa garage house. And siksik-liglig umaapaw. So, ayan guys, sa mga nagsasabi na ayusin ko naman daw tong garage house. Guys, ganyan na yan. Yan na yan yung the best. Kasi sa dami kong paninda, gusto ko man siyang pagandahin. Wala akong mga sabitan. Yan lang yung na ano yan, super comfortable ako dyan guys. And hindi na to garage house, hindi to bahay na. Ito guys ay bodega house na to para sa aking paninda at sa aking live selling. So, at ngayon maaliwalas na ang bahay, papakita ko sa inyo next time. Bye guys!